So, yan yung aking kuno. Nilaga ko muna yung munggo. Yan na. Iiga na. So, hugasan ko muna rin pinaglutuan ko ng adobong atay balunan. Sobrang busy pa rin kahit weekend. So, kulang-kulang 2 linggo na lang ang bakasyon ng mga bata. Today nga mga langga, ako naghahasin ako ng kanilang mga libro. Yung mga libro nilang ginamit dati, inilagay ko sa marketplace para kung baka mayroong bibili. So, pagpaparagdagan ko na naman ng kanilang books. Kasi ang mga books dito hindi libre. Hindi libre. Pero yung tuition, pwede kang hindi compulsory na magbayad ka. Kasi ito naman mga anak ko, nasa sila? Nasa public lang sila. Kasi ganoon din naman, wala namang pagkakaiba halos kasi English din naman ang salita. Ayan. Pero yung kanilang pinapasukan, magandang klaseng school. So, ngayong year na to, si Elena ay nasa, saglit ha, maingay. Si Elena ay nasa primary na rin, foundation ang tawag. So, yung school ni Elena ay literally, nasa likod lang ng school ng mga bata. So, kumbaga, hindi ako mahihirapan ngayon sa paghahatid at kaon. Yun nga lang, si Elena ilalabas ng 3:30, yung mga bata, labas sila ng alas 3. So, kailangan namin maghintay ng kalahating oras. Pag nasa abroad ka mga langga, nandito talaga lahat yung realization ng buhay. Hindi lahat ng nasa abroad, lalo na kung OFW mga langga. Very blessed lang ako kasi nandito yung pamilya ko. Pero napakakon dito. Kailangan talaga ikaw ay aktibo sa lahat ng bagay. Hindi kagaya din sa Pilipinas. Kahit may sakit dito, walang ibang gagawa sa iyo. Kailangan mo pa rin hatid sundo sa mga bata, magluto. Pero yung asawa ko naman, pag may sakit ako, very matulong niya. Siya nag-iintindi minsan ng kakainin. Ito ba na? Buti mo na yun. So, this morning, ang aking anak na panganay at saka yung bunso kong lalaki ay tinanggal na nila yung Christmas lights din sa labas. At ito na, din sa aming kapitbahay. Kami na lang ang mayroong Christmas lights kasi nga umalis pa rin anak ko, hindi ko naman abot yung iba. So, inintay ko lang dumating na rin si Lake. So, yun, mag-isa tayo ng kwan. Luto na yung kwan, yung balatong. Ang tawag sa amin sa Mindoro ay balatong. So, luto na siya. Magluto na tayo. Sama na dito sa amin ngayon. So, bago ko lutuin ang munggo, ay lutuan ko muna ang mga bata ng sausage at saka na. Dito ko na rin lulutuin sa same wok. Gusto ng mga bata ng sausage at saka ng bacon si Elena. So, atin mo nang lutuan ng mga bata. Bago tayo magluto ng munggo. Yan ang buhay sa Australia. Ganyan lang mga langga po. Diyan sa Pilipinas, kung dyan ako naninirahan, maluwan ako. Kasi nandiyan ang inay at saka ang tatay. Dito sa Australia, wala ka talaga mga langgang dito. Yun, malalayo ang mga tao dito. Yung biyanan ko nagkakarawan. Hindi dito katulad ng iba na, pag magkakapatid ay malalayo. Kanya-kanya ng buhay, yung mga langga. Hindi kagaya din sa Pilipinas na magpapakausapan mo o papakasuyuan mo ang mga kasama diyan, kahit mga kapitbahay. Kapag may sakit, pwede mo na lang i-parkila ng sasakyan. Ang mga bata para sundot taon, saan man magpunta, dito hindi. Pwede naman sa mga Uber, pero hindi ko pinagkakatiwala ang mga bata, lalo na pagka si Egwen, kasi babae siya, kaya kahit minsan masamang pakiramdam ko, hindi ko sinasabi sa kanya, kasi mag-u-Uber yun, kakaunin ko pa rin siya talaga, hatid kaun, kahit mahirap, kahit ako'y mahirapan. Ganyan naman tayo pag tayo mga nanay, di ba?
Yeah? Thank you, Kamo. I'm going to buy it from him.